Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Secuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Andito tayo ngayon sa Center for Business and Innovation in University of Batangas, Lipa Campus to interview their startup incubatees. We have AppLabs, a data company, and we have one of its co-founders, Charles Juanillas. Hello. Hello. Kamusta? Hi, Kamusta? everyone. Hello po. Magandang hapon. Naka-lunch ka na ba? Oo, sir. Okay naman. Medyo matindi ang ating mag-uusapan kasi kayo ay isang data company and I've heard from Sir RJ kanina, machine learning ito. No? So, Oo, actually, combination siya ng maraming techs. Okay, So, hindi lang siya basta, alam mo yung machine learning, but gagamit kami ng hardware, tapos may cloud. Oh. Tapos, dun pa yung data. Oh, all technologies. And the good thing with here is actually, there are some companies who parang focus lang on the AI, on the machine learning. When in fact, important yung yung pag-adjust or yung ano ba yung tamang hardware for that? Yung mga yun. Oo, So, tama. maganda rin na all-in ang approach natin dito. Pero, ayun sir, sige, I'll have you do an introductory, let's say, pitch or an introduction on what really is AppLabs. Okay. So, ano nga ba ang AppLabs? Actually, ang AppLabs is, we focus actually to solve a common problem. Yung common problem na yun is very, let's say, how can I say this? Andun ba siya everywhere? Nandito siya everywhere. Okay. At ramdam siya ng kahit sino. Okay, Kahit sinong, actually yung focus namin is Lipa. And we want the Lipeños na maiwasan na tong problem na to. At ito yung traffic. Andyan nga yan lagi. Andyan yan. Yung kahit sino yan. Alam, hindi lang sa Lipa. we want to start. Okay, yeah. Nasa Lipa and so on. So, sige, traffic muna tayo. Traffic. Ay, naku, traffic. Sige, can you expound, sir? Alam mo naman natin kung anong problema ng traffic, pero sige, sir, can you expound gaano ba kagrabe ang inefficiency na nadudulot ng traffic? Sige, sir, can you expound? Ayan. So, actually, since nag-start talaga to as research, so based sa data, nakalimutan ko yung specific na but malaki yung nagiging loss. So, I don't know the figures. Hindi ko siya narinig talaga. But the cost of traffic has a lot of impact pagdating sa businesses. Yes. So, pwedeng na-delay sa delivery. So, let's say yung delivery rider ng kung sino mang online platform is let's say may quota na 100 na i-deliver. Na traffic siya. Laging 90 na lang. Yes. So, sino yung nalulugi? Yung rider din. So, hindi lang si company, the online platform, online market, but yung rider, then siguro yung gamit na yun is, or yung in-order na yun is gagamitin sa isang business din. Yes. Lugi na rin si business. Na-delay na rin kasi yung So, yun yung parang, lagi lang tayo nakafocus dun sa data na, ito yung loss. Pero, paano mo siya maiisip na, bakit ganito yung nasasabi nilang loss? Kung i-apply mo siya sa mga ganitong scenario, so dun natin nakikita na, malaking effect ng traffic. Yeah. So, naisip ko nun din, not just with like those delivery of small, delivery of things, I mean, mga trucks, kasi I think in Lipa, in Batangas, marami na ditong industrial. Oo, tama. And mga ports. So, dumadaan araw-araw yung mga trucks from the ports to the parks and to the industrial parks, I mean, to the factories and vice versa, So, yung fact na napaprolong yung paggamit ng mga truck, yung utilization ng mga truck, that's added cost. Tsaka yung the time yung pasweldo sa mga drivers, ganyan. So, ang laki ng actually ng epekto ng traffic. So, ayan. So, lang siya, parang, kung isipin mo, traffic na naman. Pero, kasanin na-desensitize na tayo. Yun kasi. Parang, pwede namang mawala yung traffic. Yes. And lalo na sa personal lives. Yes. Napakagrabe na, I mean, di ba yung parang ang commute time, well, this is in Manila in what I know. Parang the average commute time is 4 hours balikan. 2 hours papunta, 2 hours balik. Ako actually, I stay in Bulacan now. And then, which is north of Manila. So, pag pupunta pa ako Manila, biyahe pa ako mga 2 hours. But I think it can be faster
kung Oo ano, naman. kung mawala ang traffic nga, no? Mm. Pero ang laki ng time na nawawala na I could have rested, I could have Mm. been more productive. So, Tama. sana ma-solve nga ang problema ng traffic. Oo. Now, ano ngayon ang ginagawa ni AppLabs to solve that problem? Oo, ayan. So, AppLabs is actually, so sabi ko nga, as a data company, we have designed this as parang phase by phase na kung saan we start with identifying ano ba yung mga technologies na talagang gagamitin natin. Even na magbago, alam mo yun, nagkaroon na ng AI, nandito pa rin yung technology na yun. So, we identify those technology, and then after that is, actually yung focus namin ngayon is to gather data. Because kung may data ka, yung decision making mo is nakadepende ka sa data. Okay. I like this because very foundational itong startup na ito na hindi ka kagad nag-propose na this is the way to solve the traffic. Oo, hindi ganun. Very, well, first, andun yung goal naman to solve traffic. But, and you also admitted or you also said, ito yung phase mo na ngayon, data collection. So, speaking of that, what do you do? How do you collect the data? Well, kung ano yung mga nakikita natin sa may camera, may CCTV. So, using the CCTV, kukunin na namin yung data ng sasakyan. Actually, may question ako about that. Sige. Yung mga CCTV na yun, yung mga camera na yun, who owns those? Yun. Magandang question. So, nagkaroon kami ng parang, what do you call this? Meeting, let's say meeting with barangay or with the local officials na, sino ba yung nagma-manage nitong mga CCTV nito? Those are really managed by the barangays. Barangay level? Barangay level sila. Kaya kung mapapansin mo, minsan, sa mga reports, for example, naghahanap ka lang. So, dito sa Lipa kasi merong tawag dito, merong isang group na, isang malaking group, Lipa City Philippines, na for example, may mga, let's say, may accident. So, pupunta sila sa barangay para i-request yung CCTV. Yung CCTV footage. Okay. So, sila yung ma-manage. But, syempre, meron pa rin kakulangan doon or let's say, meron pa rin dong mga lapses. Like, for example, nawala na yung footage. So, yes. So, you mean, initially, the Lipa or the barangays or the Lipa LGU installed the CCTVs for those road accidents? Yes, and specifically. And now you're utilizing it for traffic. Well, yun yung plan. And ang plan namin is, alam mo yun, kausapin yung lahat ng barangay na parang we're gearing towards smart city. So, we would like to, ask permission para it's either gamitin namin yung camera nyo or mag-install kami na sarili namin camera. And then, dun papasok yung agreement between barangay and syempre kung si CBI or sa Lipa and then us na mag-install kami ng camera. This is super interesting. You mentioned kasi in terms na smart city eh. Unti-unti yung mga city sa Pilipinas, may mga nauuna na talaga nag-proclaim na eh. Sila Baguio City nag-proclaim na. May Baguio Smart City 2040 ata, 2030, I forgot. Si Batangas ba may ganun na rin or alam going ko, there? Ang Lipa City specifically. Lipa City, so, the government of Lipa was actually, I think they're saying or they're giving us the idea na parang gusto namin na ang Lipa City will become a smart city talaga. Kasi pinapalibutan siya ng maraming what do you call this? Yung mga industrial park. So, hindi lang sa Lipa. Tapos yung mga malalaking companies, multinational companies talaga for production. Tapos, meron ding mga multinational companies na hindi na sa Lipa, but, tawag nito, malapit na siya sa Lipa. So, alam niyo, parang napapalibutan talaga ang Lipa City. Lima. Yes, Lima is Lipa Malvar. Ayoko lang sabihin yung sorry, mga I said pangalan. na eh. Pero, ano kasi ako kagabi. I saw yung parang industrial and business park doon. Na actually, I'm impressed by the development dito sa Batangas. May angkas nga dito eh. Surprised din ako. Dito sa Lipa. Actually, ang isang nagulat ako na there are reports from Bangko Sentral na number 1 na ang Lipa in terms ng yung deposits
So, parang Deposit ng pera? Oo, deposit ng Which pera tells sa about lipa. the savings Oo. capability of the people here. So, parang kung alam mo yun, kung mahuli yung progress ng lipa dun sa kung ano yung meron. May pera na rin kasi, may ano na so kailangan nang i-invest yun for technology rin para ma-utilize. Yung sinasabi kong number one si lipa is parang deposits, the largest deposits na merong parang yung city. So as a parang city. parang yung mga tao is ganito yung pag pinagsama-sama mo. Yes, ito may pinakmalaking Yeah, that's a good thing. That's a good thing. So that means nga na andyan na yung kumbaga andyan yung resource Now we're in the stage of utilizing it. But speaking of the smart city so before I ask you parang how exactly do you install and collect the data, ano muna yung parang mga applications nito when you collect the traffic data, ano yung mga pwede yung applications towards a smart city? Paano siya ma-apply? Sorry, parang let's say so for example, may data na na-gather, yung traffic data. So di mga pwedeng gawin ng LGU, ng barangay, ng city para So nandun pala kami sa phase na yun na kung saan hindi mo naman talaga siya may data ka, may na-analyze ka, pero hindi mo siya ma-apply agad sa traffic lights. Okay. So kasi that's number one pala traffic lights. Yung ano ba yun? Yung parang gaano ba dapat katagal yung red tsaka yung green? So yun siya. So siguro familiar ka naman sa mga very big thing yan. Na merong parang 10 seconds sobrang lang bilis. nag-go. Pero yung stop mo 200 seconds. Ayan. So yun yung parang parang hindi siya applicable para sa, for example, dahil priority mo lang, let's say, yung main road. Pero yung road na parang two-way lang is na-block na. So, yun din yung magkakos ng traffic. So, kailangan yung decision nun is based sa data. Hindi naka-set lang or static lang yung data. Actually, paano nga ba dinedecide yun? Ano ba yun? Hula lang ba yun? Yung 60-30 or whatever? Meron din siyang study. So, siguro, ko lang siya hunch ko lang siya. Pero, every time na may siguro bagong road, merong mga DPWH na nagbibilang. Well, yes. Yes. Pero, I mean, and kudos din naman na may data back siya, no? Pero baka nga static kasi siya. Static kasi baka nag-iba na kasi yung traffic level, diba? So, kaya mahalaga na smart and, progressive dun sa current na data, diba? So, ayun. Pero yes, traffic light optimization or parang yung timing nga kasi, actually true, it will really help in the traffic flow. And even the pedestrian pagtawid, pedestrian flow. Right? So aside from traffic lights, ano pa ba? Meron pa bang ibang ano? Well, yun yung sa nakikita namin na talagang yun yung ma-manage. But on the shorter term, ang goal namin is ibigay talaga or bigyan talaga ng analysis ang traffic management. Yes. Traffic management division or kung sino man yung sangay ng pamahalaan na nagmamanage ng traffic. Oo nga pala, by the way, kasi sa Manila may MMDA. Yes. Dito ba? Yun, TMD ang tawag dito. Kaya TMD. Kaya Traffic Management Division. Okay. Traffic Management Division. Kasi ang dami pa nga yun. Even yung pag-set ng mga, correct me if I'm wrong hindi ako magaling sa traffic yung mga U-turn, yung mga yun, yung mga pedestrian lane for crossing, kung saan ka pwede mag-switch ng lanes, even yung mga tawag dito, baka makuha nyo rin kung saan nagkakaroon ng mga accidents. So, doon... Well, yun yung reason kung bakit sabi ko ang pangalan ng AppLabs is a data company. So, lahat, I mean, darating tayo dyan, pero marami siyang possibility na pwede mong i-analyze. Bakit ba naging maraming aksidente dito? Baka ba yung daan ay sobrang parang sobrang curve na gustong-gusto ng mga sasakyan na mabilis. Oo. So, fast curve para ramdam na ramdam nila. Ayun. So, alam mo yun yung mga parang pwedeng maging analysis na i-provide natin sa decision makers. May naalala ko,
Nakikinig kasi ako ng podcast ng Na? ng Cool Pals. Okay, Nung okay. isang araw lang, meron silang kausap nila si Cornel Lebriha, yung Okay. tapos sa daw, sa ata 'to I'm not sure Marilake, sa Antipolo Okay, sa oo, side. tama, sa Marami Marilake. kasi mga road accidents doon with the motorcycles and the kasi may ay hindi yata sa Marilake 'to. Sa ata, basta sa Rizal, somewhere sa Pero, Rizal. Marilake siya, Marilake part na siya. Tapos merong parang merong part doon, correct me if I'm wrong sa mga Cool Pals diyan na merong either yung may pababa mabilis tas may curve. Tas marami na lang nagkaka-accidents doon. So ang ginawa nila is may station na doon na ambulance. Legit. Okay. I mean, kasi that's true, that's correct naman 'di ba? I mean, if you cannot prevent the accidents from happening, at least do something to react fast to it. So, yun din yung possible, since you have the data so you can react to it. So and it's holistic, hindi lang traffic jam, kundi yung traffic accidents that may happen, right? Yun. Given kasi you have traffic data. So actually kayo parang kayo vehicular traffic data company solving traffic jam and traffic accidents or anything traffic related na issues, 'di ba? Tama yun. Actually yun. Dun lang punta pero we'll take it step by step. Yeah. And kaya yun nga sabi ko, we are data company. Yes. At yung sabi ko nga kanina na yung sa start na tinatanong ano ba yung gusto mong i-solve? Yung nararanasan talaga ng bawat Actually, that's also Pilipino. another good angle na hindi nga kayo pinpoint pa kasi with regard to traffic, kumbaga kung ano yung pinaka-pressing siguro na ireklamo ng mga tao, yun yung solve nyo. Parang ganun. Now, I want to ask about the data collection. Ito naman. So, sige, can you give us a picture of paano nga ba naka-install yung mga cameras? Saan ba sila? Sa poste ba? Traffic light ba? Gano'ng karami? Every street ba? Well, yan yung isa sa mga magiging study ng choke points na tinatawag namin. So, kung ano yung choke points, but currently, we installed camera dito lang sa mga tawag nito, sa mga bypass, sa mga overpass. Kasi, so, alam mo yun, una, since we're a startup or nagsisimula pa lang talaga, we don't have the manpower para, alam mo yun, install mo to dito sa Start smart. Or wala pa kaming power para magpatayo na isang, let's say, na poste na nandun yung camera. But, eventually, dun ang punta niya. Iniisip ko nga rin ano ba yung best way to install the cameras? Dapat ba talaga naka-overhead dun sa load or pwede ba nakagilid? Oo. So, depende siya sa training ng data mo. Okay. And dyan papasok yung complexity. Kung saan, paano babasahin ba ng camera mo yung numbers ng sasakyan, i-identify siya as, actually, ito yung isa talaga sa main feature kapag pagka emergency, siya yung magiging main priority na mag-go. Okay. So, kailangan, kung paano mo siya iti-training, wherein yung default namin is nasa taas siya, kita mo yung view, mga daan, and kung siya ay ambulansya, siya ay police, siya ay fire truck, kaya emergency vehicles. Okay. So, sabi na sa akin kanina ni Sir RJ, naka-install na daw kayo ng mga... So, gaano karaming cameras yung... Well, sa inyo yan? Or sa... Sa amin to. Isang camera, but we try to, ayun nga, conduct with or we have an agreement with barangay na baka pwede kaming makatap. Pero specific cameras pa rin lang kung ano yung view. Kasi sabi ko nga, kung naka-side view siya, hindi siya talaga mababasa basta-basta ng ano. If ever yung mga barangay, mga around ilang cameras ang meron sila? May idea ba kayo? Wala pa. Kasi, etong phase na to, naganap lang kami ng barangay na parang willing talaga makipag-partner sa amin. Yung alam mo, parang we share the same, ang tawag dito, we share the same enthusiasm pagdating sa mga ganitong project or sa traffic. So, which is, thank you din. Pwede ba magsabi ng barangay dito? So, thank you sa Barangay Sikop. Saan yung banda? Etong Star Toll dito sa Balete. Sa Balete exit? Isang exit. Tambo? Sa Tambo exit. Okay. Yun yung after pa ng Balete. Yes. So, yung Tambo exit na yun. Yung malapit sa Robinsons, dun banda. Yeah. Punta ka pa ng... Dun sa may tapat ng airbase, actually. Okay. So, by the way, saan pa nagta-traffic dito sa Lipa? Kahit or lahat? Lahat siya.
may ano i-describe na natin yung lipa in what I know from outsider perspective. Non-lipenyo, Oo. yung may bayan, 'di ba? Parang Mm. poblasyon na tayo yung parang bayan mismo na andun yung simbahan, andun yung plaza. Mm. And then ito north to itong lugar natin ngayon si UB, north to na parang kaka-develop pangalan nito 'di ba? Wala pa naman to masyado Tapos 'di ba? Tapos dun sa west nung sa bayan, dun yung Robinsons Lipa, dun yung sa Tambo exit, dun yung barangay ninyo. Pero ba't ka ba nagta-traffic? I mean, talagang traffic talaga, volume talaga ang ano. Para sa akin Marami talagang aspect kasi lumaki ako dito sa Lipa since I started going to school, elementary hanggang syempre nag-work din. Ayan. So dito sa Lipa is nakita ko yung pagbabago na pag papunta ka ng bayan, magta-traffic lang siya because of the church. Tsaka palengke. True, okay. But later on, nung nagkaroon na ng mga malalaking malls and establishments, like yun nga, SM and Robinson. May Fiesta Mall pa, di ba? May Fiesta Mall pa before. Well, hanggang ngayon, yung part ng Fiesta Mall na yan is yun pa rin talaga yung choke point. Isa sa pinaka-choke point. Doon kasi dumadaan yung bus, yung mga bus na ano. Ako doon ako naman, nung nagpasa papunta dito Doon ako ba Okay, so dahil may bago na kasi siyang bypass. But before, nung wala yung bypass na yun, is yun yung nagiging lusutan ng pupunta ng Padre Pio, ng San Pablo. Okay. So yun na yung parang pinakadaan nila. Which is kaya siya nagiging choke point kasi two lane lang siya. Oo. Pero pag nakalampas ka na ng, let's say, ng Fiesta Mall part, is nagiging 4 lane siya. So talagang nagkakaroon ng bottleneck. Yes, exactly, bottleneck. Yun pa nga yung problema dyan like, yun yung mention yung sa bayan. I guess ang problem din nun, not just the volume, but yung sikip nung daan. Kasi 2 factors yan Either yung volume nga ng mga sasakyan or yung capacity nung kalsada, nung daan, di ba? So, yun yung kailangan talaga i-manage dito overall. Well, sa on taking that note naman, so hindi naman natin mapupwersa lagi ang government na, anong tawag doon? Road widening kayo. Hindi naman laging naman talaga yun. Mahirap naman talaga yun. So, ano yung pwede nating gawin? Bypass road if ever. So, diba? yun yung bypass. And yung maitutulong naman ng, let's say, ng data is, doon na ngayon mag-station yung mga TMD na, maraming or let's say maraming nagpa-park dito. So doon kayo mag-ano ngayon. Yung mga double parking. Yes. Or let's say yung mga hindi naman manghuli, but alam mo yung parang sawayin. Yes. Actually, another thing na natutunan ko yun sa kay Cornel Lebriha na before reprimanding, it's better to prevent. Yun din naman. Possible traffic violations. So, prevention din talaga. Prevent na lang din. Mas makakatulong siya sa efficiency overall. Parang, syempre, siguro sa enforcing ng law, as much as possible, I think yung mga law enforcers natin is, ayaw naman talagang manghuli. Yes, oo. Tsaka hassle naman talaga. Unless may, alam mo na. Pero, I mean, in a larger perspective, hindi siya efficient, actually. So, ano yung pwede nating gawin is, syempre, dun yung mag-station, let's say, yung police or traffic enforcers para lang, or yung mga barangay officials, para lang mapanatili natin yung actually, ang dami mong pwedeng gawin sobrang dami pa. Like, lalala ko lang sa Singapore now. Even sa Singapore, yung city part mismo, yung mga time-based na toll na, as in, congestion pricing. Parang congestion pricing na, if more congested ang isang lugar, mas mahal to stay there ang vehicle. Tapos pwede ng mga RFID sensing yun na as in, meron silang load. Tapos, pwedeng hindi siya toll mismo nagbibigay ka ng pera. Ibabawas sa load mo if you're in the congested place. Pero advanced na yun. I think matagal pa yan. Another question lang, last question bago tayo mag-proceed sa story niyo. Sa data collection again. So, 'di ba, this is 24/7, no? 24/7 ba yung cameras? And then this is 24/7 na tawag ito. Ang tawag dun sa may computer vision, 'di ba? Yung tawag ito. Computer vision. So, 24/7 siya na mga na video. But when you collect the data, tinatranslate na ba yan to like parang naka-table form na parang ito yung oras or cars? Paano siya parang naka-format? So, naka-format siya as di ba video siya? So, we have this parang technology just to give you an overview lang para din sa ating mga listeners or viewers na si machine learning is you transform kung ano mang klaseng
unstructured data siya or unclassing data siya into text for processing. So itong text na to is, it could be, yun nga, pwedeng table form, pwedeng nasa text lang talaga, literal na text lang. Kung paano mo siya, alam mo yun, paano mo siya gustong i-transform or i-analyze. So, dyan na papasok yung kung gaano magiging ka-efficient at cost-effective yung data. I mean, yung pagpaprocess ng data. So, ano nga yun? Parang per minute, ganun? Number of cars, ganun? Ano rin siya eh, parang dinedesign namin siya as, let's say, depende siya sa time. Okay, let's say na pag dating ng 8 a.m. siguro hanggang 8 p.m., ito na yung kuha ng, let's say per minute yung kuha ng data. And then kapag medyo maluwag na, so dito na papasok yung larger yung larger time frame. Kasi again, sabi ko nga, titingnan mo rin yung efficiency. Pero case-to-case basis din naman kasi. True. Ano naman lagi yung efficiency as long as effective ka pa? As long as effective pa. Okay, gets. So yung video, which is unstructured data. Sama structured din naman yung kasi pixels yun. But anyway, unstructured siya. Convert mo to a structured format nga na parang table form na either time aggregated or parang per time talaga. Tapos, basically, volume of cars. Pwede bang types of cars din na nandun lahat. Types of car. Ito ba ay emergency vehicle ba siya? Ito ba ay yung let's say nakapark ba talaga siya or talaga bang naipit lang moving traffic? Okay. Ayan, so nandyan din siya. Ganun pala yun. Ayun. Ang ganda nun ko, like every minute meron ka, no? Every minute yung camera, so yung road na to, yung road section na to, alam nung camera kung ilang cars, 10, 20, ilan dun yung ambulansya, ilan dun yung SUV, ilan dun yung truck, o whatever. So, yun din. Sabi ko nga, based dun sa data na makakollect is, dun magkakaroon ng decision making kung i-enforce ba ang truck ban, i-enforce mo ba exactly. Pati yung time ng truck ban. Yes, yun. Kaya sabi ko, it's more on kami yung magko-collect ng data, kami yung mag-analyze. Ito yung proposal. So hindi kayong let's say ako as sa pinamababa na lang sa consular, hindi ako magpo-propose ng batas na magtra-truck ban tayo dito sa lugar na to ng gantong oras. Kasi ito lang yung parang na-observe ko. But kung merely observation lang yung gagawin mo, wala kang real-time analysis or wala kang, let's say, whole year na data gathering. So mahirap siya i-defend. So parang nga kayong parang kayong consultancy nga eh. 'Di ba, na may data gathering na para ma-verify na science back or data back yung i-implement na policy ng LGU, right? Ganun. So para din may defense yung mga LGU na hindi lang hula-hula yung ginagawa nila. May data back. That's why they need to get uploads. Diba? Ayun. Okay, galing. Ayun, so actually ang approach na pala is parang B2G din to, no? Business to government. Actually, sila ang parang inyong main user or client, no? Yan. Talaga business to government talaga siya. Kumbaga, you sell to them or you serve them through the data that you have and through the analysis that you have that can be used to back nga their proposition, their policy. Ayun. Pero yun nga, syempre, main focus pa rin is traffic. Parang, paano ba magde-design ang PNP na, okay, ito naman yung mag-go kung walang traffic lights. Okay, ito namang side na to yung mag-go or yung the other side naman. Tapos, kailan ba dapat talaga nandun yung mga traffic enforcers? Kasi hindi naman natin sila, alam natin, mainit, sobrang init ngayon. So, hindi naman laging, babad sila sa init. So, ano siya, parang decision, talagang based siya sa data, yung magiging decisions nila. Okay, I like this. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business.
Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Okay, now, punta naman natin yung stories behind. So, paano kayo napunta sa traffic? Bakit ito yung gusto nyo isolve na problem? So, actually, ano kasi ako tawag ito, car enthusiast kasi ako. Oh, okay. So, gusto ko talaga nagda-drive. Parang relaxation siya. And gusto ko yung lipa. As in, gusto ko yung lipa na... By the way, ang ganda dito sa lipa. Lamig dito pala nga. Tapos, dito. Ang ano niya, actually, ang ganda niya, actually. Maganda siya. Yung mga places na pinupunta ko dito is parang yung mga simple kainan, yung lumihan, hapihan, ayan. So, parang masarap mag-drive sa lipa. And, nung una-una nagkaroon ako sa sasakyan, way back 2016, or before pa lang, kung pinapairam ako ng tita mag-drive. So, masarap mag-drive. Pero, ngayong... traffic na punta na tayo sa 2024, 2025. Eto na, nandito na yun. Nakita natin may road rage. Tapos, alam mo yun, parang hindi man nare-realize na ng mga drivers natin, but it really contributes sa kung paano mag-isip or kung paano yung kung paano yung way mag-react yung drivers natin towards actually, yung traffic overall is naapektuhan ng mga simpleng road behaviors na hindi naman dapat ginagawa, di ba? Yes. Ayun. So, yun. So, parang, why not? Parang, nandito naman tayo. I mean, maraming magaling dito sa UliPA, maraming mga students na nagana sa IT or sa computer engineering. So, parang why not head start na and para din makakontribute tayo sa community. Yeah. So, you feel the problem. And you yourself, ano nga sir ang inyong background? So, you're a part-time faculty here, ano? And then, what was your college? I mean, what did you finish? Graduate ako ng computer engineering. Computer engineering. Okay. Here in Lipa? Actually sa FATE, sa Tanawan. Sa Tanawan. First Okay. Asia Institute Okay. Technology and Humanities. Okay, okay. And then after, dito ka dito na ako nag faculty full-time. teach. Tapos yun. Napunta ako sa Corpo. Tapos ayun. nag-corpo ka. Nasa Corpo pa rin ako actually ngayon. Full-time ko sa corpo. Oo. Part-time lang yung teaching. Oo. Okay, I see. Wow, sipag ah. Tayo din. Tayo din. So, now, ayan nga, nabanggit na sa akin na this startup is actually part of a capstone ng mga students and ikaw yung advisor. Advisor, Can we know more about that? Yeah, so syempre, tuwing thesis time or defense or let's say capstone, students will come. Sir, baka naman meron kayong topic na gusto nyong Students mo sila in a class? sabi ko, ganito lang siya, parang sabihin natin na kayo, gusto nyo ba ng heavy programming, heavy hardware, or gusto nyo ba ng something na, ayan, so bibigyan ko sila ng ito yung problem natin. So, ito
sabi ko nga sa kanila, ito, nandito kayo or wala, pwede ko siyang ituloy. Pero syempre, as working din, parang may mga tagagawa. Hindi na tagagawa, but may implementors. May implementors. Tsaka those are important actually kasi in the world naman, there are many ideas. We need execution. So, at least may talaga mag-execute. Totoo naman yun. May nakafocus. So, ayun, parang, actually, sa totoo, yung mga gantong instances na may mga, alam mo, may mga interesado talagang students. So, sayang kasi yung parang enthusiasm nila, true, actually. yung kung paano nila tingnan yung problems as, sige, push natin to. Kasi, meron namang, hindi naman lahat, pero may mga students lang na sabihin natin na gusto lang matapos talaga yung course na to, or meron naman mga students na hindi pa nila alam yung talagang course nila. So, and meron ding mga students talaga na parang, sige, natin to, push natin to. So, para sa akin, sayang yung mga ganong students na even further. Oo. Yung yung tawag nito, can go beyond boundaries pa. So, sabi ko, sige, kung magiging okay sa inyo or kung makikita nyo na ito yung proposal, ito yung mga activities nyo, hindi lang kayo nakafocus sa software, may hardware siya. Tapos meron pang communications with different institutions or let's say stakeholders. So, can you actually sabi, sige sir. Basta nandiyan kayo. I mean, did they just do this for their academics nga or no talaga? Talagang they see the... Talagang sa akin nakikita ko din na talaga nila. Different sila, wala lang sila dito, si Axel, si Kim. Sige, shoutout natin sila. Hello. Baka nakikinig yung mga yan. Baka nakikinig sila, si Kim, tsaka si Jared. So, I see them as, may mga sarili silang interest na talagang magko-contribute dito sa project na to. Atin talagang they're interested to make it into a startup talaga, into a company talaga. Isa din yun. Parang, sa pagka-interview ko din sa kanila or sa mga kwentuhan din, parang ay din naman nila mag-work talaga as they want to be entrepreneurs. So, kung may chance, alam mo yun, kung may chance, why not? Pero hindi yun yung parang magiging focus nila sa pagka-graduate. Yun nga yung maganda parami yung mga kabataan na talagang who want to be entrepreneurs and to innovate, to do something new and to do realistic and positive change in the world. Realistic, malaking realistic eh. Oo, realistic tayo. Kasi sabi ko, kung sinabi ko na kami ay AI company na. Parang okay. Okay, I get start from So, anyway, so this is a capstone project nila. Ikaw yung naging mentor or advisor ba nila? Advisor. Technical advisor. So, you also teach this talaga, itong capstone na to? Or parang hindi, lang outside? Siya. Parang, dito sa college kasi is, kukuha ka ng mga teachers na pipiliin mo as maging advisor. Okay. So, and now, part ka na yung startup. Oo, yun. So, ayun, nandito si Sir RJ, parang nagkahanap na, iba may gustong mag-startup or umupo siya actually sa isang defense na sabi ni Sir RJ is, pwede siyang maging startup. So, lapit lang kayo kapag naisipan nyo. And then, sabi ko naman sa kanila, sa mga students ko, kung gusto nyo ng, syempre, magastos to, less gastos, ayan. So, try nating ipasok sa funding, kung magkakaroon ng funding, pero wala pa. walang ganon nangyari. Sige, yun muna pala. Paano kayo naging part mismo ng CBI, nitong Center for Business and Innovation? So, yun, sila sila Sir RJ is actually naupo nga sila sa defense. And then, sila yung invite na lang kayo dito. Okay. Gets. So, parang ganun yung nangyayari na hindi lang siya yung sa mga contest or sa but again, dahil nasa technology and uso na ngayon yung mga technopreneurs. Tsaka maganda, super sakto nito for the CBI. Speaking of the funds lang, paano kayo nag-funds for yung unang in-install nyo na camera? Well, sa akin lahat yun. So, kayo mismo yun? Sa lahat. Pati yung, alam niyo yung routers,
Oo nga, mahal din yun, no? Tapos, Gumastos pa talaga kayo. Pero, bibili ka ng, tawag nito, ng mga Raspberry Pi, yes. tapos, Yung microcomputer. I mean, microcomputers, tapos, magkukonting cloud ka. So, yung camera na yun, nandun na rin yung microcomputer? Or Hindi, camera hindi lang siya? Ano lang talaga Tapos siya. nagsisend lang siya ng, Naka-router lang nagsisend siya siya. ng data Papunta dun online, through wireless. Asaan yung computer? Yun yung nasa bahay pa lang ni Kim. I mean, ano lang siya. Parang, Through cloud ba yun? Or paano Hindi. send yung data? di ba yung mga IP cam? So, di ba na-access mo siya through, for example, account or let's say IP. So internet. I Oo. mean, Okay. So, I mean, sinastore muna yung data online. And ida-download siya. Hindi, or- streaming siya. So, So, kung ida-download mo siya, malaki yun. magastos siya. Magastos. So, mangyayari, streaming siya. So, hindi mo siya pwede ngayon hindi siya yung usual na So- CCTV na Oo. pwede mong balikan. So, parang siyang, CCTV na streaming. Oo. CCTV siya basically, di ba? Pero, Oo. hindi siya nag-store Yes. mismo. Sinistream niya lang. Pero pwede nyo i-save dun sa computer na yun. Pwede naman. Pero, hindi yun yung, alam mo yun, hindi yun yung goal namin Okay, Kasi, yes. Just to get the data na. oo. Yung, as in, yung parang structured data na. Yes. Gets, galing. Tama. Kasi Tama kung- naman. You don't need to store the unstructured data. Kasi Oo. images yan na yung frame rate niyan, di ba? Yes. Sobrang daming images yan. Ang daming pixels yan. Ang laki niyan. When you actually just need the structured data. Yes. Smart, actually. Okay. Kasi kung, kung i-store mo siya, baka kulang yung 1 terabyte mo Kulang para, talaga yun. sa isang, Mm-mm. let's say, sa isang buwan. Mm-mm. We're talking about years ang natin. Years worth of data. I like this kasi efficiency din to. Yun din yung na-overlook ngayon eh. Efficiency in terms of data storage. Ang daming kumpanya, ang daming startups na kuha lang ng data. I mean, store lang ng store. Actually, to be honest, damaging to the environment yun eh, in the larger picture. Kaya nga ako, I always save my videos and my images in JPEG. Basta yung maliliit na file size para kasi I know that it's actually malaki in a larger picture. Diba? Na So yun yung parang din smart namin. din actually ang dito. So kung magre-review ka ng CCTV, hindi kami yun. Hindi kami yung lalabing sa inyo. Actually, oo nga. Kasi structured data na ngayon sa inyo. Ayun, last question na lang Sige. So, ano ngayon ang steps nyo para lapitan pa yung government or parang yung possible na parang lang, kasi ang incubation daw dito, may 4 phases. Phase 1 is ideation. I think tapos na kayo doon. Phase 2 kayo, which is yung prototyping. Meron na rin kayo eh. You just need funds to install that eh. May phase 3 pa pala, yung dapat pa natin pag-usapan to. Sige. Yung registration ng name. Okay lang. Sige. Pero siguro kaya ko na siyang Sige, siguro doon na siya papasok. Yun lang. So, nagka-problems daw kayo sa registration ng names eh. Yes. Sige, pakwento mo Actually, dun. hindi pa kami nakapag-register kasi one requirement para makapasok ka or makapag-apply ka ng funding is kailangan registered ka as, let's say, business or organizations or company nga. It's either siguro non-profit or but the point there is kailangan registered ka as isang entity. So, looking for that specific requirement, nag-check na kami ngayon sige, ano yung name natin? Ano yung pwedeng maging name ng company? Tapos, ano yung i-register mo. So, we came up with different names, different acronyms. Tapos, ayan. So, lahat sila meron na. And we're specifically looking sa magiging URL. Okay. Domain name ba yan? Domain name na, well, mahirap siya kasi kailangan, alam mo yun, hindi pa talaga siya naisip. Pero, syempre, sa dami ba naman ng IP na meron tayo at baka halos lahat nabili na. So, yun yung naging concern namin. Parang, ano yung bibili? Ano yung papasok dun sa domain name na yun? And, right now, Applabs is Free ba still siya? free. Ano siya? Applabs.com? Paano siya? Magiging applabs.com siya. Wala pang ganun. Ayun. Wala nyo yun Yun Nakuha nga nyo na ba? Hindi pa rin. Kunin nyo na. Baka may Actually, kumuha na. hindi Pag binanggit mo dito, baka kunin nyo na. So, sana pa yan. Pero hindi. Tingnan natin kung magtutuloy siya. But, we have this, we have this
naming convention na siguro ito na yung magiging name talaga ng company. And then, later on, so once na-registered na siya, and we have completed the team. So, kasi for now, lahat kami technical. Baliktad ng mga iba kanina. So, meron na ako nakausap din na magiging part din ng company, but we still have to talk with each other. Business development, ganyan? Sana naman siya sa accounting, okay. sa business, finance. Okay. So, siya yung magiging part nun. And then, ayun. So, once registered na siya, pwede na yung application ng mga ng funding, or pwede mo na siya ipakilala as ito yung entity na magso-solve ng ganitong problem, and then later on yun. So talk with the LGUs and propose na. Kasi yun nga, sila pa is gearing din towards smart city. So ito yung parang ito yung way namin para maging parang isang company. if ever on the perspective of the LGU, of the government side, parang this is either an investment for them for the smart city initiatives, or actually parang ang pwede rin isa pa dito, they will pay for the data backing of their policies nga, na para hindi sila questionin ng mga tao, hindi sila questionin ng mga kumpanya. They will pay because of the scientific validation nga of their policies. So that's actually yun yung parang proposition niya for them na kaya you sell to them. And siguro siguro para sa akin ang pinaka-selling point is product to ng Lipen. Okay. But later on ba, speaking of the siguro parang future plans, do you plan to do this even maybe whole Batangas? Yes, or even outside Batangas? Kaya parang dinidesign namin siya as scalable talaga as much as possible. So parang hindi natin masasabi kung tama ba yung pagkaka-design namin, but kino-consider pa rin namin na what if lumaki na siya, or what if may ibang local government, or let's say ito na yung mga private estates, anong tawag sa kanila? Yung sa mga lima, or yung mga anong tawag sa kanila? Industrial parks. Na let's say gustong i-apply ang pagiging smart city or smart so yun yung mga pwedeng maging possible. Pwede kayong smart city consultancy or smart city implementer din somehow for okay. So yun. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Pinaka-last na question lang. Siguro pag in 10 years pa. Yan, in 10 years, what do you see na parang vision or parang future for App Labs? And maybe yung parang adoption ng smart city or ng traffic management sa Lipa or sa Batangas. How do you see that na nangyayari in 10 years? Actually, ang nakikita ko pa lang 5 years. 5 years. 5 years pala. Pero siguro, sa 5 years, sa 5 years na nakita ko, well, we have at least 80% na cameras. So, cover talaga yung mga kalsada streets. No? Parang sa China. Diba? Ganun din. Halos lahat covered na nila eh. Oo. Actually, dito naman sa Lipa, pag nagdodrive nga, kita ko naman may mga CCTV na sila. Ang question is, gumagana ba? Alam mo yung parang full recording lang ba talaga sila? Pero which is, I think yun talaga. Full recording lang sila. But, we want to utilize those
tawag nito? Ang problema kasi dyan, data storage. Oo, Malaki yun. ang hinala ko na hindi nga nasa-store o nade-delete na yung mga data. Kasi, saan ayan. nasa-store yun? Ang dami-dami Mm. nun. And yun nga, ang goal namin since may camera na, we provide ng service na hindi pa lang yung full automation ng alam mo yun, yung full automation, but we give the data na sa traffic management. Tsaka ang kinaganda rin pala ito, less kayo on the data privacy issues kasi hindi naman kayo nag-store ng Oo, video yun mismo din. Yung structured data lang. Which is, Structured data. wala na siyang privacy issues masyado kasi aggregated data na siya. Diba? Yes. Hindi na siya pasok dun sa parang individual privacy. So, that's actually good din as a startup na one less obstacle to overcome. Actually, yun din yung isip ko. Parang, kung mag-store ka ng data, tawag nito, although nasa public ka, public yung data. I mean, public mo kinukuha yung data. Pero, nandun pa rin yung siguro magiging issue ng Data Privacy Act. So, we just convert. Stream and convert talaga siya. Sorry, another last question. Sige lang. For you lang, ano yung parang pinaka-struggle dito or challenge na nakikita nyo? Or baka na-encounter nyo na? Kasi this is a very big project din and hindi siya madali Oo. So ano lang yung siguro parang naka-foresee nyo or baka naranasan nyo na challenge nga on implementing this whole or doing this whole startup? Sa ngayon, pinaka-challenge na nakikita ko is paano siya gagamitin ng traffic management. Okay. So on their side na rin. Oo. Well, policy making side na, ganun. Oo, kasi dito papasok yung design mo ng UI na maintindihan nila. Dashboards, let's say. Kasi hindi natin alam kung anong yung computer, hindi naman computer literate. Savviness. Oo, yung parang capabilities. True yan. Alam mo, another thing lang na natutunan ko about the government and how it ang dami pang mga sangay ng gobyerno na gusto na ng AI or whatever. I mean, even hindi nga AI, IT Pero ang tagal pa kasi they still need to procure the budget for it and kailangan pa yung dumaan sa planning. So, simpleng IT department for a government office, abutin nyo ng 3 years, 5 years. Yes. So, tapos obsolete na yung nakapropose mo. So, ayun. Yun yung isa sa challenge. I think the struggle nga is the like the how do you call that? Maybe the bureaucracy somehow of the structure of the and yun nga paano nila gagamitin? Parang paano nila i-utilize. So dun talaga sa nakikita ko, dun yung magiging pinakamalaking work mismo, na hindi namin to maintindihan. Paano mo siya ipapaintindi sa amin na or let's say full knowledge transfer talaga ang mangyayari. Well, sa ngayon naman, data company pa lang kayo. Yun naman. Hindi pa. So, it's either a new company or talagang ibang usapan na yan, di ba? But good thing. That's a good thing. Very good thing that, yes, you focus muna now on the data. Kasi actually, what can happen nga is another startup, pwedeng ibang startup yung bentahan nyo or parang another startup yung gagawa ng mismo talaga analysis and the recommendation. Parang talaga integration with the government. Kayo yung sa data collection. And then, ganun nag-work. Hindi kayo diretso sa government. Pwede rin. Yung what you do dun sa another startup. Kasi nga, diba? Kung kami, puro technical, tapos so yun yung parang, pwede nga siya as maging another company na magda-digest ng data namin. Yes, kasi truly, malaking bagay pa yan na ibang So, maganda rin na focus, bawat startup focus sa particular niche and yun nga, buta rin na hindi nyo kiniklaim na gagawin nyo lahat. Hindi talaga. Parang doon lang kami sa talagang data collection and yun, sa analysis kami mapupunta. Ayun. Okay, thank you so much. Thank you po. Pag-share about UpLabs. Ang galing actually. I'm impressed to be honest. Siyempre, there's a lot of struggles na mangyayari dyan. Marami. Napakarami pa siya. Pero siyempre, step by step tayo. Step by step. But I think it's really promising to see this kind of a company na. And ayun, thank you so much. And baka meron tayong listeners dyan, baka may startup na dyan na also in the traffic space or baka may LGU somehow na nakikinig nito. So how can they connect with you if they want to reach you? So actually pwedeng siguro i-message na lang nila si Sir RJ CPI. So since
sila yung incubator namin, sila yung actually big thanks sa kanila kasi sila yung nagko-connect talaga. And I know nagsisimula pa lang din sila, marami pang mga gaps, but they are here para tulungan kami or actually yung mga startup na ganito para alam mo yun, hindi lang siya dream. Maging into reality talaga yung Ayun. So, yeah, I also put the links ni UB, CBI sa baba if you want to connect with App Labs. So, pwede nga siguro through CBI muna. Yes, And yes ayun, po. thank you so much. Thank you. Thank you din po for this opportunity to share our App Labs. App Labs. Ayan. Thank you po. Thank you sa mga nakinig. Salamat. Thank you. Thank you very much to our 59 patrons. This episode is super powered by AskLexPage Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. DiviCode Technologies Incorporated, ID solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Lablog, Sugbudok, JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds, 1ALJ, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohey Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeCham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.